ano ba ang latest dito sa PUV modernization Opo. program? Ito lang ha, kaklaruhin Opo. ko lang. Napakinggan ko ang spokesperson ninyo. Tama naman ito makakarinig ko. Sinasabi niya, sa lahat daw po ng mga hindi nag-consolidate, okay, kapag kayo ay hindi pa rin nag-consolidate, oo, at bumiyahe kayo, huhulihin kayo kasi kolorum na kayo. So kayo ay, sabi niya, obligado kayong sumama doon sa meron ng consolidated na mga kooperatiba o korporasyon yan o magtayo ng sarili ninyo. Pero yung nga sinasabi niya, hindi na kayo maaari pang bumiyahe. Yun ang klaro na pakinggan Hindi ko. po. Opo. Siguro po, ano lang ho, kakaklaruhin ko po, no? Unang-una, naglabas po tayo ng DO. May tatlo pong paraan para makapagbiyahe ulit yung mga nasaraduhan noong Abril of last year. Unang-una, pwede po silang sumali sa existing. No? Una yun. Pangalawa, pwede silang magbuo Ng bago. ng bago, Sarili nila. ng sarili nila. Okay. Ikatlo, para po dun sa mga rota na, ay, ito po kasi ang problema, Kuya Ted, no? Napaka-komplikado kasi nitong nangyaring ito, no? At sinusubukan nating ayusin paunti-unti. Meron po kasing mga nag-consolidate na meron ng rota, no? At sila ay nag-consolidate na, sila na ay marami sa kanila, bumili na ng mga bagong jeep, pumusta na sila, no, ng pera nila, at umutang pa sila. Okay. No? Kailangan po yung mga rotang yon, protektahan natin yon. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magpapasok Correct. ng kolorum o ng iba pang mga hindi pa Babiya. nag-consolidate. Opo. Kasi kawawa naman sila, malulugi sila. So, naglagay po kami ng rule na kapag 60% na ang bumabiyahe doon, hindi na pwedeng pasukin yan. Kapag below 60%, pwedeng pasukin yan. At pwede yung mga bagong rota, ito na po yung sinasabi mo, no? So, magiging mas lax tayo habang inaayos natin to sa mga rota na konti pa lang ang bumabiyahe. Doon po, as long as the vehicles are roadworthy, yun po, very important po yun, no? Number one, oo. Dapat roadworthy, hindi pwedeng Kakarag-karag. pudpud opo. na ang gulong, hindi Yeah, pwedeng oo. kakarag-karag, hindi pwedeng mga belt share, hindi pwede yan, no? Pwede po silang bumiyahe po muna doon habang inaayos natin to at paparehistro sila. At yun po ang ginagawa ng LTFRB at LTO ngayon na guidelines. Okay, so bibigyan sila ng provisional authority Bibigyan o sila franchise. ng provisional Okay. authority. Ang Opo. reklamo nila ngayon, pahirap sa kanilang LTFRB. Hindi ba kasama Kasi hindi sa naglalabas pinag-resign ng- na presidente ng LTFRB, Chairman? Parang hindi po ata cabinet rank yun. Pero Oo, pero ito, Seka, ito yung, sa totoo lang, ang reklamo nila kasi dahil nga itong LTFRB ay Mabagal. buo pa rin ang loob nila doon sa kanilang pagsusulong nitong hindi palyado nga na programa, kaya pinahihirapan daw sila, yung sinasabi. hindi po. Ngayon po, meron na po tayong mandato sa ating Pangulo. No? Ito pong pinresenta natin nung nakaraang araw. Sinabi na po ng Pangulo, yes, go ahead. Let's do this more, let's put some more thought into doing this. Wag nating bibiglain at wag nating mamadaliin. Kasi aminado ang Pangulo nung nakita po niya ang datos na may problemang kailangan ayusin. So, with that directive po from the President, pinatawag ko na po ang LTO, LTFRB, at DOTR, no? Para talagang maglabas na ng final guidelines para talagang dahan-dahanin na muna natin itong... Final guidelines, kasama na dyan yung pag-identify ng ruta kung saan maaaring bumiyahe. Kasi yun po ang pinaka-importante, Kuya Ted. Okay. Kasi magpapasukan din SEC eh. Yes, tama po. So, kailangan po talaga yung mga rutang yon ma-identify na. Kasi, alam nyo, ito, binigay ko po sa Pangulo to, itong datos na to. Out of the 100% na routes sa Pilipinas, 18% pa lang po ang nafa-finalize at nara-rationalize. Buong Pilipinas. 18%. Buong Pilipinas. Less than 20% buong Pilipinas. So may problema. Doon pa lang po malaki na problema. So kailangan nating madaliin yan. Okay. And itong pag-i-issue ng mga provisional authority, narinig ko din po yan sa ating mga kasama sa transport sector. Nababagalan po, may mga hindi pa ata lumalabas, taon na ang binilang. So hindi na po pwede yan. No? Sabi po ng Pangulo, kailangan bilisan natin lahat to. Okay, so inyo na ho bang naiharap ang totoong datos dito po sa PUV Modernization Program Opo. sa Presidente? Opo. Hindi ba No. siya na-shock? Medyo nagulat po siya. No? Medyo nagulat po siya. Kasi, unfortunately, hindi yun yung nakita niyang datos dati.
No, at hindi 'yun ang breakdown. Kasi alam mo yung datos, Ted, ako ekonomista po ako by profession, no. Nagtuturo po ako ng economics dati. Yung datos, pag pinakita mo 'yan, kung hindi mo bibigay yung detalye ng datos, kahit ano pwede mong sabihin sa datos na 'yan eh. Okay. Kahit anong storya pwede kang Okay. magkwento na base sa parehong datos eh. Pero kailangan hihimayin mo. At 'yun po ang ginawa namin. Hinimay po namin ang datos, pinakita po namin sa Pangulo ang datos hanggang sa baba. Okay. At 'yun po ang nakita niya.